Hi everyone, ako si Dave Calpito at welcome sa Rentech PH. Ngayong araw, tuturuan ko po kayo kung papaano magsulat ng editorial na swak sa mga journalism competitions. Step by step natin itong dadaanan gamit ang isang halimbawa tungkol sa pagbabawas ng paggamit ng plastic sa paaralan. So kung isa kang estudyante, coach, o school paper advisor, this video is for you. First things first, what is an editorial? Ang editorial ay isang artikulo na nagpapahayag ng opinyon ng pahayagan tungkol sa isang mahalagang issue. Hindi ito personal na opinyon, kaya huwag gumamit ng I o me. Walang pangalan ng author, kadalasan ito ay tinig ng buong publication. Example topic. Dapat bang bawasan ang paggamit ng plastic sa mga paaralan? Alright, pumunta tayo sa next part. Pumili ng relevant na paksa. Pumili ng issue na current at mahalaga sa lipunan. Hindi dapat random o luma na ang topic. Halimbawa, sa kabila ng environmental campaigns, marami pa ring paaralan ang gumagamit ng single-use plastics sa canteen, sa events, at kahit sa mga giveaways. Kapag current at relatable ang topic mo, mas interesado ang mambabasa. Alright, next part, kailangang suportahan ng datos at katotohanan ang iyong point. Hindi pwedeng puro opinion lang. Dapat may facts, data o statistics na sumusuporta sa iyong punto. Galing dapat ang impormasyon sa mapagkakatiwalaang sources tulad ng DENR, DepEd o mga environmental organizations. Halimbawa, ayon sa ulat ng United Nations, 300 million tons ng plastic ang napoproduce kada taon. Karamihan ay napupunta sa karagatan. Alright, next part, magbigay ng malinaw na panig at solusyon. Ang editorial ay dapat may matibay na paninindigan. Hindi pwedeng parehong panig ang sinusuportahan. Ipakita kung ano ang panig ng pahayagan, magbigay ng posibleng solusyon. Halimbawang panig, naniniwala ang pahayagan na dapat ipagbawal ang single-use plastic sa mga paaralan. Mga solusyon, ipatupad ang no plastic policy sa school canteens, ipromote ang paggamit ng sariling lunch containers at water bottles, maglunsad ng mga environmental awareness drives na pinangungunahan ng mga estudyante. Alright, pumunta po tayo sa next tip. Gamitin ang inside information kung meron. Kung may nalalaman kang impormasyon mula sa loob ng paaralan o komunidad na makatutulong sa iyong argumento, gamitin ito basta sigurado kang totoo. For example, ayon sa isang panloob na memo, may plano na ang school admin na palitan ang supplier ng canteen para maging plastic-free. Pero, itong dapat tandaan, iwasan ang chismis. Huwag gagamit ng hearsay. Baka makasira pa sa kredibilidad ng editorial. Alright, next tip po tayo. Gawing makatindig balahibo ang iyong konklusyon. Ang konklusyon ay dapat strong at memorable. Kailangang i-recap ang main points, magbigay ng panawagan o tanong sa mambabasa, at dapat ito ang pinakamatinding bahagi ng editorial mo. Sample title, Plastic is not fantastic. Sample ending tayo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Simulan natin ang pagbabago kung saan ito pinaka-importante sa ating mga paaralan. Alright, ito exciting itong part na to. Sample editorial structure. Title, for example, Plastic is not fantastic. Paragraph 1, yun yung introduction mo, state the problem. Halimbawa, paglaganap ng paggamit ng plastic sa paaralan. Paragraph 2, what's your position? Anong panig ng pahayagan? Halimbawa, ipagbawal ang single-use plastic sa school grounds. Paragraphs 3 to 5, supporting arguments with data. Magbigay ng datos, epekto at testimonya kung meron. Paragraph 6, counter-argument and rebuttal. Sabihin ang kabilang panig, tapos i-refute ito. Next, paragraph 7, solutions, magmungkahi ng mga solusyon. Next, paragraph 8,
conclusion, strong ending that calls for action. Next part po tayo, tips to win in editorial writing competitions. Makinig po kayo. Kung gusto mong manalo, tandaan ang mga simpleng tips na ito. Number 1, clear and neat handwriting. Kahit magaling ang content mo, kung hindi mabasa, mababawasan ang points mo. Alright, number 2, catchy title and strong opening line. Dapat hook agad ang simula, huwag maging boring. Number 3, stay on topic. Huwag magpaligoy-ligoy, bawat paragraph ay dapat may saysay. Number 4, use data and names of experts or institutions. Huwag haka-haka. Facts make your opinion stronger. Ika nga. Number 5, appeal to emotions or sense of responsibility. Pero huwag masyadong madrama. Dapat totoo at makatotohanan. Number 6, powerful ending. Mag-iwan ng linya na tatatak talaga sa isip ng mambabasa, lalo na ng judge. At yan ang complete guide kung paano sumulat ng editorial na pang-champion. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated ka sa next videos natin. Again, ako po si Dave Calpito and this is Rentech PH. Tandaan, nasa pag-aaral ang kinabukasan.